bagong gupit! Oo, di ba? Ha? Iba na yung hairstyle. Nice, nice. Have a seat. Would you like to greet everyone, please? Hi, hello, good afternoon po. Hello. Ilang days na lang ba tayo? Ito, if you find yourself in a similar situation na sa character ni Anne, and would you choose to be the unmarried wife, or you would move on to marry or remarry someone else? Ayan, kasi bagong group ito, so maybe natanong na ito ng press con, pero for the benefit of our vlogger Well, friends. kung... Actually, nag-vary talaga siya. Pero kung yung situation na mismo talaga yung pagdaanan ko, siguro mas pipiliin kong tama yung ginawa niya na mag-focus na lang sa anak niya. So, ayun. And maging open pa rin, di ba? Pagdating sa love na baka may dumating naman sa'yo. As long as dapat ready ka. So pretty much Anne's character talaga ang personal sagot ni Angelica. Second question, what are the traits of Paolo and Ding Dong that you cannot resist? Professionally, And dito din sa movie na Sa to. character nila. Siguro professionally, nung nakatrabaho ko sila, magkaiba silang dalawa eh. I can say na si Ding Dong yung mas mature, mas parang iba yung mga topics sa pinag-uusapan namin. Siguro dahil may anak na siya, may asawa na siya, and si Paolo naman mas young, mas adventurous eh, mas yung mga pagmumotor niya, yung mga ganyan. So, iba lagi yung ina-expect ko kapag kung sino man sa kanila yung makakasama ko on that day. So, ako kasi medyo may pagka madaldal akong tao, kaya parang mahirap sa kanila na hindi ako kausapin dahil lagi ako may mga tanong. And sa characters naman nila, kay Ding Dong, siguro kapag mahal, kasi mahal syempre ni Anne si Joff. So, mahirap i-resist pagka hinawakan ka na ng taong mahal mo, parang gusto mo na ulit bumigay, di ba? At kalimutan na lang ulit lahat. Siguro yun yung pinakamahirap sa kanya talaga lagi. Every time na nakikita niya, parang gusto niyang, okay, well, okay na. Huwag na, hindi na lang. Napaka-submissive pala. Ganun magmahal, di ba? Kaya lang minsan may mga choices ka na kailangan mo lang panindigan. So makikita dito yung struggle na, ay nakita na naman sila. Ayan na naman si Bakla. Ayun na magiging reaction namin pag napanood namin sa premiere night, ganun ba magiging reaction namin? Well, kasi ako pagka nababasa ko siya at gagawin na namin yung eksena, yung, oo nga naman, di ba? Parang, mabait naman siyang tao, di ba? Nagkamali lang. Parang, lagi yung tumatawid sa isip ng character niya. Kay Paolo naman, siguro kay Brian is yung yung fun, yung lagi kanyang bibigyan ng bagong adventure, ng mga bagong experiences, siya yung magpapatawa sa'yo. So, alam ko, pag kasama ni Anne si Brian, nakakalimutan niya yung problema niya. Yes. This is your reunion movie with Direk Mario. What are the things that you've learned, relearned and unlearned na working with him again? Kasi noon, ilang taon lang ako noon, parang 21 lang yata ako noon. 20 or 21 lang ako. Kaya hindi ko naman sinasabi, hindi pa ako ganoon kaseryoso noon, pero siguro ngayon mas tumatatak na sa akin kung paano ba dapat mas yung maayos na trabaho. Parang dati noon, nasabi ko lang yung linyang to, ganito, ganyan, okay na. So, ngayon, mas na-realize ko na, ganito nga siya mag-direct. Binibigyan ka lang niya ng freedom. Pero kapag meron siyang inputs, papaulit niya sa'yo na dagdagan mo kaya ng ganito, ibahin mo kaya yung ganyan. So, eventually naman, nung nasa kalagitnaan na kami ng paggawa ng pelikula hanggang matapos kami, napag-usapan nga namin na, okay din, no? Parang, ang bilis mong kinapitan yung character, nakita ko sa'yo na
nasakyan mo kagad. Sabi ko nga, oo nga, direct. Sabi ko, madali siyang kapitan eh, kasi nanay siya, asawa siya, pwede siyang girlfriend na naloko. So, anong dali? Parang kahit saan ka tumingin, ang daming, very relatable yung character ni Anne. Dramatic lead ka na talagang nakita mo na talagang, adult na ako. Ano yung, natatandaan mo ba kung ano yung project na yon na talagang sabi mo, proud ka na una mong ginawa? Siguro yung Santa Santita. Okay. Pero kasi nun, syempre, wala naman akong freedom na ayoko to, ganyan. Parang laging dalawa kami ng mama ko yung mag-decide. Okay. Hanggang sa nag-18 ako, syempre, mas habang nag-age ka, mas kaya ko na ako na lang yung sasagot, mas sa akin na dumidiretso yung mga projects, hindi na kailangan tanongin yung opinion niya. Although minsan kapag hindi ako sure or naiilang ako, lagi ko naman siyang kinukonsulta. Anong age ka ng Santa Santita Days? 17 ako noon, nung ginawa ko siya. Not even 18 pa Yeah. lang. So, Pero pinalabas namin siya, 18. kailangan 18 ako dahil may love scene ako. Okay, next. So, si Francis sa Warda. Tatlong masasabi yung unforgettable role na nagampanan nyo on big screen. Alam namin marami kasi, pero gusto namin maraming coming from you. Ano yung mga talagang parang gustong-gusto niya yan? 3 projects. Movie projects to, Francis. Yes po. Here Comes the Bride. Na-surprise ako doon nung pinalabas na siya. Parang, sabi ko, ay sape. So, Naging box office hit, ano? oo, nakakagulat. Pero surprise hit yun. Yung That Thing Called Tadhana, isa yun sa Another talagang one. love na love ko at binibig ko. Ano pa ba ang isa? The one with Maricel and Aga Mula. Yung A Love Story. A Love Parang Story. ang tagal na niya kasi, so medyo hindi ko na rin halos naalala yung siguro mas yung I Love You Goodbye. Hindi ba to kasama? Kung kasama to, ito yung talagang proud, happy ako sa movie na to, talaga. So, Wonderful tatlo din sabi. hindi so parang ano po yung parang motivation nyo or to accept roles, ika nga? Parang how do you choose your roles, ika nga? I'm very thankful na meron akong mga tinitingala sa industriya na kapag hindi ako ganun confident kung kaya ko or tama ba na gawin ko tong project na to, nagiging honest sila sa akin na ito yung mga pros, ito ang cons. So kapag mahirap siyang timbangin talaga, nakakatuwa lang na may mga mabubuting taong nag-a-advise sa akin. Nagpapakatotoo sa akin. Sinasabi yung mga dapat kong marinig, hindi yung mga gusto ko lang. Tita Pai, si Cherry Pai. Wow. Yan ang mga una sa listahan ko. Sila Ate Sa kanya Uge. trabaho. Lagi ko siyang katrabaho sa isa pa lamang. Nakakagulat ang mga friends niya ha. Sila Pai. Marlon Rivera, sila Ai. Tama si Miss Ai ba? Si Miss Si Pai. Ate Uge. Okay. Ang tawag dito, yun, sa Ruby, nanay ko siya. Ay, oo nga pala. May ginawa pa kaming indie with Ate Guy. Yung whistleblower. Yes, so lagi yan. Tsaka si Tita Pai, kung san-san yan. Sarap kasama, no? Makakasalubong mo lang yan kung Sarap san-san. kasama talaga. So, kahit saan siya magtago, makikita mo. Laki nun eh. I-text na naman Naka-streaming ako. tayo ngayon. I-text na naman ako ng mamaya. Hayop ka talaga. Naka-streaming. Francis, Alam ko yun. okay. The movie is centered on relationships and marriage. For you in real life, can you describe your ideal man? Siguro kailangan weird. Para maintindihan niya ako. Kailangan maalaga. Kasi, yun ang gusto ko. Weird, maalaga. Hingin ko pa ba yung loyal? Kung ano naman yung mga gusto natin, yun na yun. Pero, yun lang siguro yung mga requirement ko. Weird, masayahin, may sense of humor. Yan yung mga mababaw, malalim.
Iba-iba. Weird. Basta weird. And many of us know you're a very versatile actress, but what's your favorite type of role to do? Comedic or serious? Ano nga ba? Parang kasi you nag-excel ka sa comedy, sa drama. You get awarded the best comedy actress, tapos you get awarded the best drama actress. Weird nga. Basta believable siguro. As long as believable yung characters na ginagawa ko, comedy man or drama. Kahit pa, kasi natin Here Comes the Bride, nagkapalit-palit kayo ng identity. Pero yung portrayal na ginawa ng lahat ng cast is very real. Kaya siguro, basta nandun ako. Gusto ko totoo lang. Ayoko ng parang medyo, hindi naman na yun nangyayari sa totoong buhay. Ayoko lang ng ganun. Believability. Ano yung nagbago sa relationship niyo, and ano yung mga bagong na-appreciate mo sa pag-working with you? Mas relaxed siya ngayon. Siguro nga dahil ilang beses na rin niya ako nakasama, baka nga nagsasawa na rin siya. Pero ngayon, natatawa na siya sa akin. Dati hindi niya mag-gets yung humor ko. So, nagtatanong na siya yung, ano yun? Ba't ganun? Ba't kayo natawa? Sabihin ko, ay, joke kasi yun. Parang naging joke yun. So, kukwento ko lang. I-explain ko yung joke sa kanya. Kaya, yun siguro. Ano siya, relax. Wala siyang... Kasi dati, medyo parang nararamdaman mo yung nag-iilang siya. Kasi, tumatawid siguro siya from another network. Kaya, yung mga faces na nakikita niya, medyo bago sa kanya, yung mga nakakatrabaho niya. Kaya maiintindihan mo naman na kung bakit minsan kinakabahan siya, naiilang siya. And ako pinapa-feel ko naman sa kanya na, uy, wag, ano tayo dito, isang team tayo dito, hindi yung parang pag nalilito siya, hindi mo na sasabihin, di ba? So minsan no-overwhelm siya sa dami ng tao, ako kachika ko lahat, kahit crew, ganyan. So, okay naman. Pag kami mga hindi nakakalimutan siyang pangalan, sino nga ulit siya, diba? Kung sa ano yan. So, ayun, ganun. Ang napansin ko lang talaga, mas relax siya. Kaya rin siguro sa acting niya, mas para siyang bigay na eh. Kasi, wala na siyang, hindi na siya nahihiya. Anong reaction mo na gusto ulit nila na mag-pair up kayo? Nino? Ni Dingdong? He's mentioned. He mentioned that gusto niya after this mag-pair Ay, up. po na nag-reunion po sila na Nag-reunion ulit kami. Because of this one. Hindi ko naman siya inisip talaga nung una na magiging ganito siya eh. Parang, nung nakatrabaho ko siya for the second time sa One More Try, natutuwa na ako dahil nga, nagkakaroon ako ng chance makatrabaho yung mga iba't ibang artista galing sa iba't ibang networks, nakakapag-indie films ako na ibang networks din yung pinanggalingan nila. Mas maganda kasi yung ganun, di ba? Yung sana nga mas lumawak yung ganyang style dahil ang liit masyado ng industriya natin and minsan parang ang hirap pang magkaroon ng hiraman. So, ako, nararamdaman kong blessing siya na nabibigyan ako ng chance. Katulad niya, kung gaano siya siguro ka-grateful na isa siya sa mga artista talagang nakakatawid dito at binibigyan siya ng, kumbaga pinapayagan din siya ng home network niya. And ayun, ako ang wish ko lang lumawak pa to at magpatuloy-tuloy itong may na-cheat din sa'yo. Iba-iba kasi tayo ng pag-cope eh. And ako, hindi lang sa relationship, pati sa relationship ko with my family, with my friends, kapag meron kang nakakaaway. Mas ano ako eh, lagi akong sinusolo ko siya. Siguro, isi-share ko lang siya pag okay na ako, pag, yung alam mo ba, ganito nga yung nangyari sa akin eh. Pero kapag may pinagdadaanan ako, laging ako lang. Siguro malaking natulong niya dahil ngayon, hindi ko kailangan ng iba. Mas madali nga siya eh, kasi dati, kumbaga kapag di available yung friends mo, kaya mo talaga eh, ikaw lang. Tsaka yung may nakakita sa akin na malungkot ako, ganyan. So, kapag okay na ako, tsaka lang ako lalabas.
kaya ko mag-pretend, pero hindi ako magkukwento. Alam mo, totoo, kasi huli tayo nakaalam, ano, sorry, yung mga break up niya, parang walang daming kwentong lumabas from your end or ano. Galing nga, ang ganda ng pag-cope ni I'm Bernard of My Movie World. As an actress and or personally, do you have any lessons na natutunan after doing the film? So dami ng mga luwa mo. Siguro, kapag matagal ka na siguro sa industriya, parang, of course, meron kang mapupulot na mga maliliit-liit na bagay-bagay, pero nothing extravagant siguro na, ganun pala yun. Hindi siguro. Siguro, technicality ngayon, dahil nag-i-improve talaga ang mga ginagamit natin sa set, yung mga ganun lang, very minimal. Mas na-enjoy ko yung na-earn kong mga nakakatrabaho, mga staff, mga artista, yung mga nagigain mong friends, kapag nakakatapos ka ng isang project, mas nagmamatter yun sa akin ngayon. I guess mas marami akong natututunan sa kanila personally. Ngayon alam ko rin yung mga birthdays ng mga crew, kasi sila lang din naman ang makikita mo dito sa Star Cinema. So, ayan, yun ang na-enjoy ko dito. Dami kong barkada ngayon. That's good. How about sa story? Meron mo parang ay, natutunan ko to dito. Yung mga legalities ba, meron ka nalaman? Oo naman. Yung mga tanong na bakit ang adultery hindi siya pwedeng cause ng annulment. Bakit Seryoso? pag ang babae ang nangaliwa, pwede kang hiwalayan ng asawa mo, pero pag lalaki ang nangaliwa, hindi pala yun pwede. So, Didn't know that. Wow. yes. Yun, na talagang gusto mong gumawa ng malaking debate dun sa set, pero ano gagawin natin? Supreme Court ba yung set? Hindi naman. Kaya, kaya wala, diba? Mapapaisip ka lang ng iba rin, parang hindi rin fair. Sad, pero yun ang reality natin. So yun ang mga natutunan ko, and pinakamaganda siguro magpatawad. Na nagawa mo na sa sarili, personally, Sa pelikula, kailangan mo magpatawad ng buong buo. Bernard? Yeah. May follow-up ka doon? Last question na lang. Any memorable scene or experience while doing the film? May mga first time ka ba nagawa dito? Mag-ATV, mag-ganyan? Wala naman. First time ko mag-ATV. Okay. First time kong ikasal sa big screen. Seryoso? Yes. Unang wedding scene ko yan. Wow. Parang Here Comes the Bride. Kasi bakla ako. Correct Pero lang. bakla yung kinasal doon, hindi yung babae. Wow! Ganda yun ah. First ever na kinasal sa pelikula and we're so excited. Ano pa? Ano pa bang first ko dito? Mga memorable sa akin, mga revealing love scenes. Oh. Ganyan. Mga nakaka-tumbling na love scenes. Matawang-tawa ka, AC. So merong mga gano'n. Wala. Sa totoong buhay ko ginawa. Oh. Si EJ. Wow! Gusto ko na mapanood sa 16. Yung mga pananakit ko, kay Dingdong, kay Paolo. First time. Oo. Si Dingdong yung medyo na-shock. Kasi sorry ako ng sorry. Sabi niya, ha? Sabi ko, sorry na pala ako sa ano? Sabi ko, sorry na pala ako sa hindi, okay lang. Sa pangatlo, wala na. Ang lakas talaga. Hindi, okay lang. Sa pangatlo, wala na akong sabi ko, sorry. Nakakita ng stars. Oo. Sabi niya, sampal kala ko sa paking ginawa mo. You're an intense actress talaga si Angelica. Hindi siya pwedeng half-baked eh. So, whether wag niyang gawin or gagawin niya lang kung paano niya gustong gawin. Okay, Thank you. Bernard. Interesting. Kahit ilan lang tayo today kasi Nasabi ko na to na mas gusto kong mangako sa akin ang lalaki kesa mangako siya sa papel.
So, mas gusto kong bigyan ng importance yung salita niya sa akin kesa Ganda nun ah. yun, mas siguro mas yun yung gusto kong bigyan ng pahalaga. And kung gusto niya akong pakasalan at magkasundo kami sa mga kung paano ko gustong ano bang nakikita ko na yung vision ko. Pero kasi hindi ko pa siya nakikita ngayon. Siguro if you're in a relationship, mas madali. Diba? Pero kung wala, hindi mo siya iisipin eh. So yun. Thank you. Okay, Tanong ko lang po, kung as Angelica, ano po yung ma-advise niyo sa character niyo? kay Sa Ann. mga pinagdaanan niyo? I don't think kailangan niyang ng advice. Sobrang strong niyang babae. Mas ako pa yung natuto sa kanya. Tulad na sinabi ko na dapat patawad ka at huwag kang magsasara ng pinto sa happiness, sa mga pwedeng mangyari sa iyo. And dapat alam mo kung ano yung mga bagay na pinapahalagahan mo at importante sa iyo. Last na lang po, ano po yung definition niyo ng unmarried wife? Ang unmarried wife, siya ay isang wife who's trying to get unmarried. Isa siyang babae na gustong tapusin na siguro ang pagiging wife niya. Ganun lang. Ano ba, paano mo ba gusto i-explain? Nahihirapan ako sa tanong. Tama naman. Kahit ako yun. Hindi pa ba enough yung title? Okay. How real is Anne? Gusto mo ba siyang makita, makilala? Gusto ko. Idol ko siya. Love na love ko siya talaga. Gusto ko siyang yakapin. Kung nasaan man siya, andyan siya, pero gusto ko rin nga makita ang totoong Anne. Gusto ko siyang yakapin. Ang busilak niya. Ang ganda po rin ng kwento. Busilak. Spoiler alert. Busilak po. In doing this movie. The best part. Best part is, naramdaman ko na, ay strong din pala ako. Kasi when you portray a character, di ba, talaga namang minsan hahawa ka. Pag may ginagawa kang maldita, minsan nauuwi mo pa sa bahay yung pagiging maldita. So, dito nakita ko na kaya ko palang maging strong dahil kay Anne na kung siya nga ito, ikaw pa ba girl? So, yun ang na-enjoy ko sa kanya. Lagi kong nilook forward yung araw na nasa shooting ako, na-excite ako sa pagdadaanan nilang mag-asawa, sa pagdadaanan niya bilang si Anne. Yun. Nakaka-intriga na parang gusto ko na mapanood yung movie. And ano yung mahirap na part sa paggawa nitong movie and dun sa pag-play ng role ni Anne? Meron pa ba? Nahirapan ka ba? Siguro yung kung ano yung mga pinagdaanan niyang masasakit, na minsan talagang, ako doon ako nahirapan kung paano ko pipigilan minsan yung emosyon ko dahil wala pa man naiiyak na ako. Minsan hindi na maintindihan yung salita ko dahil nga sobrang grabe na yung load ng emotion sa akin. Yun, doon ako na-challenge. After every relationship. Ayun Ayun. Reconciliation. Pwede ba? Siguro resolution. Pero ang reconciliation kasi parang naging kayo ulit. Diba? Ganun ba yun? Or nagkasundo. Pwede naman. Oo naman. And okay. mas gusto ko naman nga yung ganun eh. Kaya nga bilib ako kay girl na talagang ganda. Ganda ng ano niya. Magandang mga pananaw niya sa buhay eh. Gusto niya dakila siya eh. Dakila. If you found someone who has a sense of humor, who can understand you, are you willing to give up what you have right now? Depende kung gagawin niya rin yung gusto ko. May condition pala yung weird at saka Carrie. Ano ba yun? Weird and... Baka manikulong lang niya ako sa bahay. Parang, depende yun. Depende talaga yun sa magiging setup niyo eh. Like, sige, tapos saan tayo titira? Anong kakainin natin? Marami kang kailangang timbangin, isa alang-alang, di ba? May pamilya din ako. So, kung kaya nang i-provide lahat ng yun, di sige. Di boy prinsesa pa ako.
Hindi naman siguro, I don't think magmamahal ako ng isang tao na ipapa-give up sa akin yung mga bagay kung saan ako masaya. Oo, kasi kailangan naman mag-elevate, di ba? May sabi nga ni Direk Mario, sila na yung mga bago. Si Angelica na yung next drama queen. Sino yung mga next na pwede niyong tulungan at i-mentor sa drama films? Ganun ba yung pinupuntahan? Or at the same time, kung pwede nyo makapartner po, ganyan. On screen, open kayo for... Pwede may love, ganyan. Basta hindi nanay kasi Miss Angelica's done with Daniel na po yun. So, yung pwede you look forward to working. Magiging bias ako nun kasi hindi ko pa naman nakatrabaho yung iba. Like, kung papipiliin ako sa mga may ka-love team ngayon, katulad nila Daniel, James Reid at Enrique, parang sila Sian, di ba? Hindi ko pa sila nakakatrabaho. So, I guess kailangan kong piliin si Daniel dahil ako husay na husay talaga ako sa kanya. Gusto ko ang personality niya, kung paano siya magtrabaho. Galing na galing ako sa kanya. So, I guess, siya. And hindi na ako mahirapan, sobrang komportable ako dun. Tapos si Catherine, kakausapin ko na lang, "Uy, Kat, ano ba?" Ayos ka ka. Wala naman to, ano ka ba? Charot-charot lang to. M&M. Okay. Pero kung sino man ang ibigay sa akin na ganun, sabi ko nga, lagi naman yun na pag-uusapan ngayon, parang very interesting yung mga ganyang klaseng kwento ngayon. Ako kahit sige ako naiilang eh. Pagka nga nagtatanong siya sa akin, how far can you go sa mga risky scenes? Hindi ako naiilang na, direct, ano po, wala. Kahit ano direct. Kasi, hindi ako, may respeto siguro, hindi ko naman sinasabi wala akong respeto sa iba, pero meron siyang, kumbaga, kukwestiyonin ko pa ba? Yung kakayahan niya, di ba? Yung ipapahamak ba ako ng director ko na ipinahamak ba niya ang mga tinitingala natin ngayon sila Ate V, sila Miss Maricel, sila Ate Guy, di ba? Parang wala naman. Kaya sino ako para magsabi sa kanya na direct hanggang ano lang ako eh. Ito lang ako, hanggang dito lang siya. So, yun siguro, yun yung isa sa mga kagandahan ng relationship namin dalawa. Hindi pala next, the drama. The drama of this generation. Well, bias lang yun kasi ako pala nakakatrabaho niya. Impacta mo talaga. Seryoso siya na sinabi niya ng photoshoot yun. Saka katabi niya ako noon. Saka ako yung bida niya. Alam mo naman iba yung niya, di ba? Actually, kapit wala naman talaga siya pwede mabigyan ng titulong yun. Maluloko ako pag iba yung sinabi niya. Mga-friend ako. So, ibang title? Hindi, ibang artista. Yan sila ganyan, ito dapat. Direct, andito ako, konting naman, kusina naman, direct. Yun ang masasabi ko sa kanya noon. So tama lang ang sinabi ni Direct Mario. Basta kaya niya. Hindi mo siya kasi marirealize na movie siya about infidelity, about having an affair. Mas nakikita ko siya, bilang ako naman din ang gumawa ng pelikula, mas nakikita ko siyang kwento ng pamilya eh. Kapag ano ba ang mga kayang gawin ng nanay at ng tatay kapag nakikita mong nasasaktan at nahihirapan ang anak mo, ano ba yung mga kaya mong isakripisyo at ipasangtabi muna dahil may pangangailangan ng asawa mo or ang anak mo. Hanggang saan ka ba dapat magpatawad para sa ikaliligaya mo at sa mga, kumbaga, sa pinangako mo sa asawa mo. Ang dami niyang anggulo and makaka-relate yung mga nanay, makaka-relate ang mga anak, makaka-relate ang mga naloko at gustong patawarin, mga lalaking or babaeng nagkaroon ng maling desisyon, ano ba ang dapat nilang gawin, paano ba buuin ang sarili, at ano ba talaga ang meaning ng
pagmamahal, susuko ka ba kagad o maghihintay ka hanggang sa mapatawad ka ng tao? Salamat po ulit sa inyong time at sa pagsama kay Paolo, kay Dingdong at sa akin po ngayon. So sana ay matulungan niyo po kami na ipakalat natin ang pelikulang The Unmarried Wife. November 16 at sa November 15, 6 p.m. Cinema 7, SM Mega Mall. Meron kaming premiere For the night. world premiere. Yes, ayan. So, thank you so much. Okay, masyadong magalingan sa akin sa movie. Isipin niyo maliit na bagay. Gusto ko yun. Higher! Maraming nanay at kababaihan ang excited na sa The Unmarried Wife.